pinsan kaya Bro, Starax, parang ano ka dyan na, parang may naalala ka sa sayo mo. Tara na dito. Usap tayo bro, grabe. Isbang bro. Yun. Bro, bakit parang lagi ko napapansin sa'yo na ganun, na laging nasayaw ka ng ganun? May history ka ba ng pagmamacho dancer? Nakakaya masabihin bro, pero pinasok ko talaga yun Ay, totoo. sa Quezon City. Quezon City. Dala ng kahirapan ng buhay. Dala ng kahirapan. Paano ka nun ng may asawa na o Binata binata? pa ako nun. Binata. So bakit pinasok mo yung ganung estado ng trabaho? Pero alam ko marangal yun, ano? Oo, marangal. May iba lang kasi iniisip, mga negatibo. Totoo. Bakit pinasok mo yung ganun? Dala ng kahirapan, ano pa? Siyempre, pag probinsyano ka, siyempre, gusto mo rin yung magandang damit, may pera, tapos gusto ko rin magkaroon ng pera. Kasi pag sa probinsya, mahirap yung pera. Oo, totoo ka. Kailangan ko muna magtanim ng palay para magkapera ako. Kailangan ko muna magtanim ng ice trap para magkapera ako. So lahat yan, pati pagtanim ng palay, ice trap, nagtinda ka rin? Lahat yun. Pagtitinda ng pandesal, pagtitinda ng ice candy, ice trap. Pinasok ko lahat yun. So ang dami pala naging experience sa buhay mo hanggang sa maging ganito ka, ano? Dahil bro, bago ko narating yung ganitong estado ko. Ang dami kong pinagdaan. Lahat ng pwedeng pagkakitaan. Yun nga, napasok ako sa napadpad ako ng Maynila. Yun. Pinasok mo yung maging macho dancer. Pinasok ko maging So, dancer. noong time na naging macho dancer ka, ano yung mga naranasan mo doon na hindi mo dapat maparanas sa mga kabataan na ano? Yun, nung pumasok ako sa isang pagiging macho dancer, inisip ko, sabi ko, siguro hindi naman masama to. Kasi sasayaw lang naman ako. Ang masama yung magnakaw. Yes, totoo. Yung hindi ka lumaban ng patas sa hamon ng buhay. Itong ginagawa ko siguro, pa naman to yan. Kumbaga, pinaghihirapan ko naman to eh. Sa pamamagitan nga lang ng pagsasayaw. Pagsasaya. Marami nanonood sa'yo. Kasi nakabrief lang ako. Swimming trunks. Sumasayaw ko sa aking tablado. Nagpapasaya ng mga Entertainment yun eh. Ano? nag-i-entertain ako ng mga customer. Oo. Sa pamamagitan ng pagsasayaw. So, Yun. siyempre may mga ganun na talagang sa iba iisipin bastos. Sa iba, yung iba, ang tingin sa'yo mababa kasi ganun ang trabaho mo. Pero para sa akin, hindi ko inisip yun. Kung gusto ko lang yung makatulong ako sa pamilya ko, gusto kong mabili ng mga magulang ko ng masarap ko pagkain, makapagpadala linggo-linggo, makapagpadala ng pera para maging masaya naman sila sa probinsya. Alam mo naman sa probinsya, pag nakapagpadala ka, ang isang anak nakapagpadala sa tuwang-tuwang ang magulang. Oo, totoo yan. Tama. Kasi parang gusto mo makita yung pamilya mo na maganda yung magiging sistema nila. Parang inisip mo na sa kanila na lang bago sa akin. Yan, gano'n nila. Yan. So, ito ang ginabilib ko sa iyo, bro. Talagang ano ka. Andyan yung sinseridad mong maghanap ng pagkakakitaan sa tamang pamamaraan. The way na isipin man nilang ang pangit, pero para sa iyo tama yun. Tama yun. Kaya hindi lahat ng pangit Ay masama. ay masama. Totoo. Kasi yung na time na nakikita ko kasi minsan yung mga magulang kong lalo mga kapatid. Kasi marami kami magkakapatid eh. Pudsi kami magkakapatid. May mga kapatid pa akong maliit. No? That time. Pag nakikita ko silang yung makita yung kaibigan na kumakain. Tapos sila yung nakikita ko sila nakatingin lang. Nasasaktan ako nun. Gusto ko meron din siya dapat, meron din. Kaya nag-isip ako ng mga discarding malupitan. Kaya yun, sabi ko pag ako nagkaroon ng mga ganon. Kasi ginamit ko naman yung pagiging may tsura ko noon. Yung bata pa ako, mga edad kong 16, 17, talagang hindi naman sa pagmamayabang, hinahabol din tayo. Kaya ginamit ko rin yun sa Manila. Yun nga, yung pagiging sewa ko. So, yung time na yun, parang na ganong edad, nandun din ako sa Manila.
halos parehas tayo. Pero di naman ako nag-match dancer. Ako nagmatsudan sa akin. Naranasan ko yung nagtatrabaho ko dati. Dito naman sa Bicol. 75 pesos bro. 75 pesos pa rin pamasahe lang, kulang pa. Yun kasi, yung sa pagsasayaw kasi, kaya pinasok ko yun kasi malaki ang kita. Laking dito. Sa anong panahon, 1998 yata yun, 99. Yung 7 taon pa lang ako bro. Ha? Mga 7 taon pa lang ako, 1998 yun. Hindi, 98 pa lang ako nun. High school pa lang ako. Mga 2000. 2008. Ah, siguro. 2008. 2009, gano'n? Mga gano'n, 2010. O siguro, mga gano'n. Grabe yung ginagawa ko doon. Talagang lupitan. Pero ito bro, tanong ko lang. Ano yung natutunan mo sa hamon ng buhay mo simula nung that time na nagtrabaho ka, yun, ng paglako, lahat-lahat. Ano natutunan mo sa buhay mo na pwede mong may bahagi sa manonood natin o sa mga kabataan na para magkaroon sila ng inspiration? Natutunan ko doon po yung pagiging una-una yung pagiging masipag. Dapat ka masipag ka. Dahil sa buhay natin ngayon, talagang pag di ka masipag, magugutom ka. At maging masipag ka lang para hindi ka makagawa ng masama. Kasi once na naging tamad ka, doon papasok sa isip mo yung pagiging yung kapag-isipan ng masama. Parang gusto mong kumita ng instant pero sa maling paraan pala. Paraan. At saka hindi ko inisip na gumawa ng masama that time kasi unang-una mahirap na nga tapos papasok pa ako sa ganyan sitwasyon. Di bali na yung ginawa kong mahirap, pagtawanan ako. So, kutsain ako, marangal naman. Ito bro, may tanong ako. Kung sakaling mawala ka sa pagbablog, yung parang natigil yung ganito na sistema, babalik ka pa ba sa pagiging macho dancer? Sa pag-magiging matsudan, hindi na ako babalik doon. Sa ibang pa na lang, sa ibang anak buhay. Oo. Siguro- Kung sakaling single ka, tas wala ka ng ibang wala kang ibang mahanap na trabaho, babalik ka dahil sa dating trabaho ganun? Siguro yung mga pagtitinda. Pagtitinda lang. Siguro, pagtitinda. Bakit ayaw mo nang balikan ng pagiging macho dancer? Yung pagiging matsudan sir kasi bro, kung yan. Panahon yan. Panapano. Pero ayaw mo nang balikan. Ayaw nang balikan yun. Kasi may mga naranasan kang pangit. So, yun yung mahirap na talagang pinagdaanan. Yun ang pinakapilak. Pero doon ka maraming natutunan. Doon ako maraming natutunan kung paano ka kumita ng pera sa ganung pamaraan. Doon ka makakapag-isip kung paano ka umisip ng paano ka makakalabas doon sa ganung sitwasyon. Naisip ko sa yun kasi di naman abang boy, magsasayaw ka. Kaya nag-isip ako ng pamaraan kung paano ako makakalabas sa ganitong pamaraan na hanap buhay. Kaya yun, nag-isip ako, balik ako ulit sa pagtitinda. Lumabas na ako nun lumabas na ako sa pagiging matulungan, lumabas nagtitinda ako. Tapos, abang nagtitinda ako, nag-isip ako kung paano ako makakatanay pang bansa. Nag-isip, nangarap ako kasi libre naman yung harap. Opo, totoo. Kasi yun yung, kasi hindi naman habang boy stick tayo sa isang bagay. Yes, dapat marami kang optional sa buhay mo, no? Kasi yun dapat pa nangangarap pa marami kang option, di ba? Ayun ang option dapat. So, ayun bro, grabe. Ngayon ko lang nalaman na, sa tagal natin magkasama bro, ngayon ko lang nalaman na nag-ano ka pala talaga. Di ko yun bro kasi unang-una nakatulong sa akin yun na time na naghirap kami. Nung naghirap yung pamilya ko, nakatulong sa akin yun kasi malaki ang kita ko noon isang gabi kumikita ng 3,000. Malaking bagay yun, isang gabi 3,000 bro. Grabe. Pagsayaw. So ayun bro, kung mapapanood dito ng mga taong nagtatrabaho bilang macho dancer, ano yung may papayo mo sa kanila? Ang may papayo ko sa nila, huwag silang mag-stick dyan sa trabaho yan. Habang nandiyan pa sila, mag-isip sila ng ibang pamaraan kung paano sila gamitin yung pera nila, yung kinita nila dyan, gamitin nila sa ibang pamaraan, ibang hanap buhay para mayroon silang others income. Kumbaga, isikita nila doon, gamit nila sa ibang negosyo. Kung mayroon man silang negosyo iba. Kasi, ang pagsasayaw kasi may panahon lang yan. Hanggat bata ka, Okay ka. tatangkalikin ka. Habang nag-edad ka, dyan na yung palaos. Palaos ka rin dyan. Thank you bro, grabe. Napaka-solid mo bro. Yan, supportan natin Starax. Napaka-husay na tao. Birthday nga pala bro, binabati ko yung anak ko birthday ngayon.
Sino bro? Anak ng namatay, birthday niya ngayon. Yung si Kalingap Jerry. Kalingap Jerry. Ayun, second child ko. Kaya Happy ginawa ko birthday siya sa anak ng mo, bro. channel para hindi siya mawala sa isip at puso. Wow, grabe. Napakasolid mo talagang tatay at ama. Yan, tatay at ama. Thank you bro and God bless bro. Salamat bro.